Pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan. RMN, ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Umaga na ho, ito ang RMN News Nationwide. DOH, todo pantay sa avian flu matapos ang unang kaso ng H7N9 bird flu sa Hong Kong. Mga Pinoy sa Hong Kong pinag-iingat naman ang konsulada. Tinatayang mahigit 100 bangkay na ispatang palutang-lutang sa may San Juanico Strait sa Tacloban. Sesyon ng Senado inaasahang magiging mainit na naman mamaya dahil sa face-off nila Senator Miriam Santiago at Juan Ponce Enrile. Ranking ng Pilipinas sa paglaban sa korupsyon gumanda ayon sa Transparency International. Kabalitang negosyo, grupo ng mga negosyante planong magtayo ng apprenticeship program laban sa unemployment sa Pilipinas. At balita sa ibayong dagat, 2 patay sa karambola na masakyan sa Belgium dahil sa hamog. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Mga kasama, si Father Nick Lalog. O Diyos, Ama naming mapagmahal, ngunit naming pinupurit at salamatan sa iyong walang hanggang kabutihan at kadakilaan. Higit pa rin nangingibabaw ang bigay mong buhay at biyaya sa aming lahat sa gitna ng trahedyang dulot ng bagyong Yolanda. Ngunit matidin po ninyo, Panginoon, na hindi namin naiwasang maiyak at manlumo araw-araw habang parami ng parami ang bumabantad sa aming mga kwento at larawan ng kasawian at kamatayan. Opo, Panginoon, may mga pagkakataong kami nag-aalinlangan sa iyong katapatan. Pero higit sa lahat, Panginoon, matid po namin ang marami naming kasamaan, hindi lamang sa aming mga magulang at sino paman, kundi pati laban sa kalikasan. Kaya't kami patuloy ninyong tulungan na palaging sundan at tularan ang iyong anak na aming Panginoong Hesus. Sa katunayan, bago pa man dumating ang mga pagsubok na ito, naroon na si Jesus na naunang nagpakasakit at namatay sa krus para sa amin. Dagdagan po ninyo ang aming lakas at tapang upang huwag kalikuran ang aming mga kalbaging pasan sapagkat walang ibang paraan tungo sa makabuluhang pagbabago kundi sa daan ng krus. Sa krus lamang tunay naming malalaman na higit sa pagkain tubig, pag-ibig at pagdanay ang kailangan. Hindi lamang tirahan at higaan ang inaasahan, kundi ang aming kaisahan. Kaya naman, O aming Diyos, Ama, kami iyong tulungan. Bigyan niyo po kami ng tapang karatagan magsama-samang maglakbay, magsama-samang umahon at bumangon, magsama-samang tumungo kay Kristo sa tuwing na pagpapalitan ko. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ito'y aming hiling sa iyo, O Diyos Ama, sa ngalan ni Kristo. Amen. Ang pinakamalaging mga balita tungkol sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Buenos Dias, Pilipinas. Umaga ng Miyerkules na ngayon, Desyembre 4, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Weng de la Peña. Buhay Pilipinas, Buddy Oberas. Tayo'y live sa DWRS 927 RMN Bigan, DYKR 1161 RMN DXBC 693 RMN Butuan, DXKR 639 RMN Coronadal. Live international via Ustream at search RMN Manila ho lamang at WRMN New York, USA. At sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. Nagbabalaho ang pamahalaan sa mga Pilipino na nasa Hong Kong na doblehin ang pag-iingat laban sa avian flu matapos maitala doon
ang unang kaso ng nakamamatay na H7N9 bird flu. Sa inilabas na advisory ng Philippine Consulate General sa Hong Kong, hinimok nito yung mga Pilipino na maghugas ng kamay at magtakip na palagi ng ilong at bibig para o kapag umuubo o bumabahing. Tinayuan din ng konsulada mga OFW na huwag basta-basta dumura at kung maaari ay ibaloto sa tissue yung mga inilalabas na nanggagaling sa ilong at bibig at itapon ito sa basurahang may takip. O narito ay kinimpirma ng Hong Kong ang unang kaso ng H7N9 bird flu. Matatandaan na isang 36 anyos na Indonesian domestic helper ang nanggaling ho sa Shenzhen, China ang bumili, nagkatay at kumain ng manok na ngayon ay nasa kritikal na kondisyon dahil sa bird flu. Maging ang Department of Health ay nagbabala na rin hinggil sa nasabing sakit. Tinatayang aabot naman sa 120 bangkay ang natagpuang palutang-lutang sa may San Juanico Strait sa Tacloban City, Leyte. Ayon kay City Administrator Attorney Texon Lim, batay yan sa report ng humanitarian team ng China na nagsagawa ng aerial survey doon. Sa ngayon anya ay patuloy pang biniberipikan ng Task Force Retrieval ang nasabing ulat. Sinabi pa na 5 kada araw ay hindi bababa sa 35 bangkay. Ayon kay Lim, ang kanilang nare-recover sa lalim po ng mga debris at lumulutang sa tabing dagat sa Tacloban. 10 bangkay din ng mga foreigner ang na-recover ng retrieval team pero hindi pa check ang nationality ng mga ito. Hanggang ngayon po marami pang imbahada mula sa iba't ibang bansa naghahanap ng kanilang residente. Dagdag pa ni Lim, target nilang may lipat bago sumapit ang Pasko sa Permanent Mass Burial Site o sa itatawag Memorial Site sa Tacloban City ang mga nakilala ng nasawi sa bagyong Yolanda. Ang itatawag Memorial Site ay may lawak na 1.8 hectares, nakakasyang 3,000 mga bangkay. 50% pa lamang ang nasusuplayan ng kuryente naman ng Department of Energy sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda sa Samar at Leyte. Pero ayon kay Energy Secretary Jericho Petilla, kakayanin nilang ihabol ang December 24 deadline para magkaroon ng supply ng kuryente ang maraming mga residente sa biktima ho ng kalamidad. Pinakauling napailawan ng DOE ang Borongan sa Eastern Samar at ang mga kalapit nitong lugar. May ilang lugar din sa Tacloban City ang nagkailaw na, maging ang ilang pangunahing kalsada, government offices at water district. Pero aminado ito na marami pa rin mga bayan ang wala pang ilaw. Sinasabi namang completely restored na ang supply ng kuryente sa Cebu, maliban na lamang sa Bantayan Island. Matandaan na sinabi ni Petilla na handa siyang magbitiw sa tungkulin kapag hindi nito natupad ang kanyang pangako na maibalik ang supply ng kuryente sa lahat ng mga lugar na sinalanta ng bagyo bago magpasko. Makati Rescue Team mananatili muna sa Tacloban. Kasama natin sa balita live, Joyce Adra. Report! Tiniyak na Makati Rescue Team na mananatili ang kanilang pwersa sa Leyte. Partikular na nakasentro ngayon ang grupo sa retrieval operation. Naniniwala ang grupo na mas kailangan sila ngayon sa Tacloban, lalo na't nag-uwi na sa kanilang mga bansa ang mga dayuhang rescuers na nagresponde sa mga taga-Visayas. Simula noong December 1, umaabot na sa 17 mga cadaver ang na-recover ng Makati Rescue Team sa Tacloban. Kasama mo sa Makati City, Joyce Adra, Tatak RMN. Mananatili naman ang mga foreign forces sa Visayas hanggang Disyembre na lamang. Kasama natin sa balita si Rhea Mamogay. RMN Report! Hanggang sa kalagitnaan na lamang ng Disyembre ang pananatili ng mga foreign forces sa bansa, partikular sa Visayas Region, ang lugar na lubhang binayo ng bagyong Yolanda. Ayon kay Captain Rafael Mariano, ang director ng Multinational Coordinating Center, inaasahan kasing mauubos na sa kalagitnaan ng buwan ng Disyembre ang kanilang mga dalang tulong. Pero sa ngayon tuloy-tuloy pa rin ang tulong na ipinadadala ng ibang mga bansa, partikular itong bansang Italy na nagpadala ng kanilang 3 aircraft para magamit naman sa ongoing reconstruction at early recovery. Habang ang bansang Myanmar naman ay nagpadala na rin ng kanilang eroplano. Sa ngayon na nanatili pa sa Visayas Region ang mga sundalo ng United Kingdom, Japan, Canada, Australia at China na tumutulong pa rin sa relief at clearing operation. Kasama mo sa Campo Aguinaldo, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Inaasahan po mga kasama magiging mainit muli ang sesyon mamaya sa Senado dahil sa lumalalang bangayan ni Senador Juan Ponce Enrile at Senadora Miriam Defensor Santiago. Inaasahan kasing harapin mamaya ni Enrile ang privilege speech ni Santiago na tsak na sa sentro sa mga personal niyang banat laban sa Senadora noong nakarang linggo. Ayon kay Enrile, papakinggan ito ang magiging talumpati ni Santiago at kung kailangan ay tatayo pa ito para tanungin
Matatandaan po na sa kanyang talumpati personal o pinersonal na Enrile si Miriam nang ibulgar nito ang mababang grado ng senadora sa bar examination at mga psychiatric records na tinawag pa niyang wala ng asim. Nabatid na formal ng lumiham si Santiago kay Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano para kumpirmahin na nagre-request siya na mailagay sa agenda ng kanilang sesyon ngayong araw ang kanyang privilege speech. Sa kanyang sulat, tinukoy ni Santiago na sasagutin niya ang mga personal na pang-insulto ni Enrile. Headlines. Unti-unti nang gumaganda ang ranking ng Pilipinas kung ang pag-uusapan ay korupsyon. Batay kasi sa 2013 Corruption Perception Index ng Transparency International, nasa 94th rank na ang Pilipinas mula sa dati nitong pwesto na 105th. Taglay ng Pilipinas ang score na 36 over 100 mula sa dating score na 34 over 100. Sa taunang listahan na yan ng Transparency International, ang karaniwang ginagamit na batayan ng iba't ibang sektor ng maraming bansa bilang panukat ng perceived corruption o yung hayagang mga kaso ng korupsyon sa isang bansa. Paliwanag ng Transparency International, perceived corruption ang ginagamit na panukat at hindi mismo antas ng korupsyon dahil karaniwan ng sekreto ang mga maanomalyang transaksyon ng mga opisyal sa iba't ibang bansa. Kaugnay niyan, nanatili pa rin sa listahan ang Somalia, North Korea at Afghanistan bilang pinaka-corrupt na mga bansa sa buong mundo. Samantala, sinabi ng political analyst na si Professor Clarita Carlos ng UP Diliman na isang magandang development ang pag-angat ng ranking ng Pilipinas sa korupsyon. Ayon pa kay Carlos, sa interview ng RMN, dapat ding tulungan ng taong bayan si Pangulong Noynoy Aquino sa tuluyang pagsugpo ng korupsyon sa bansa. Bagay masaya, ibig sabihin yung kanyang anti-corruption campaign nagiging effective. Pero yun nga, tulungan natin ng presidente na talagang ugatin ng corruption kasi napakalalim yun Siguro kung compared sa isang puno ang mga pinuputol-putol lang niya, mga branches, di ba? Hayagoyan ni political analyst Professor Clarita Carlos ng UP Diliman sa interview ng RMN. May 3 milyong piso naman inilabas ng DBM para sa mga informal settlers. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report. Mabalikan natin ang ulat na yan mula kay Deo de Guzman. RMN Nationwide Report. Ang paglilipat sa mga evacuees na nasa mga resettlement o sa mga resettlement site sa Zamboanga City sinimulan na. Kasama natin sa balita live si Bong Simbaho ng RMN Zamboanga. RMN Report. Oras din, sinimulan na ng pamahalang lungsod sa Zamboanga ang paglilipat ng libo-libong mga evacuees na nanatiling sa kasaguyan sa Artilin Boulevard, Zamboanga City Highway at Grandstand para sa kanilang mga iba't ibang lugar kung saan man mayroong itinalagang mga resettlement site ang siyudad ng Zamboanga. Ayon kay Alcalde Bentley Maco Salazar ay minawanali ng gobyerno lokal ang paglilipat ng mga evacuees para naman masimulan rehabilitasyon ng mga lugar na pansamantala naman nilang tinitirhan kung saan ang mga ito ay kailangan ng gamitin naman ng mga estudyante at ang kamahalaang lungsod. Ayon pa kay Climaco, ngayong araw ay magsisimula na rin ang sunod-sunod na pag-mimitig ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, pati na rin ang DPWHD, SWD at ang UP Planadas para naman na maisapak katuparan ang rehabilitasyon ng mga barangay na naging apektado ng karaang giyera dito sa lungsod ng Zamboanga. Ang mga evacuees ay pansamantalang ilalagay sa mga resettlement site ng Tulungatong Zamboanga City kung saan meron 21 mga bank houses, meron din sa may banda ng Grandstand at meron pang ginagawa sa kasalukuyan sa may barangay Taloksan kung saan tinatarget ng pamahalang lungsod na matapos ito ngayong buwan ng Disyembre. Mula sa DXRC Zamboanga, kasamang Bong Simbahon, Tatak RMN. Nationwide. RMN News Negosyo. Plano na isang grupo na madayuhan negosyante na magtayo na apprenticeship program para malutas ang unemployment sa bansa. Sa suwestyon ng Joint Foreign Chambers, suportado nito ang House Bill 1594 at 2227 na naglalayong isagawang National Apprentice Program. Ito ay magbibigay po ng oportunidad sa mga estudyante na mapag-aral o mag-training sa ninanais na kumpanya upang magkaroon ng tsansa magtuloy-tuloy ang kanilang trabaho o paghanap buhay. Nakapaloob sa apprentice training ang 75% ng kanilang minimum wage sa loob ng 6 na buwang pagtitraining sa isang pribadong kumpanya.
Naniniwala kasi ang nasabing grupo ng mga negosyante na maraming Pinoy ang nais makahanap ng magandang hanap buhay pero kadalasan minamalas dahil hindi angkop ang kanilang mga kapabilidad sa mga pinapasukang trabaho. RMN News Abroad. Dalawa ang patay habang 54 naman ang sugatan sa naganap na karambola ng mga sasakyan sa Belgium. Sa inisyal na investigasyon, 100 kotse at isang truck ang nagkarambolan dahil sa makapal na hamog o yung fog. Dahil dyan, puspusan ang ginagawang rescue operations ng mga otoridad sa mga biktimang pasahero. Yung panahon natin, tingnan natin, patuloy pang makakaapekto ang tail end ng cold front sa Southern Luzon, Quezon at Bicol region, mga kasama. Dahil dyan ay maging maulap kasamang Weng yung mga lugar na yan ngayong Wednesday nito, araw nito. Sabi ng Pag-asa, wala pa naman daw inaasahan na namumuong sama ng panahon na papasok sa tinatawag na Philippine Area of Responsibility o PAR, bagamat posible pa rin hanggang 2 bagyo ang mananalasa ngayong buwan. Asahan naman ang maulap na may kumisay mahinang pagulan sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at gitnang Luzon dahil sa amihan o yung Northeast Monsoon. Habang maaliwalas naman ang panahon sa Metro Manila at nalalaming bahagi naman sa bukod sa pulupulong pagulan sa hapon. Sa Baguio City noong Lunes, naitala ang temperatura sa 13 degrees Celsius. Mga kasama, live na live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 ng RMN News nationwide. Ngayon ay Miyerkules na tayo, Desyembre 4, 2013. Sa mga taga Bacolod, susunod na dyan, sinakasama Agnes Apostol at Serge Santillan sa RMN News Diretso, Balitang Bacolod sa numero 1 DYHB 747. Muli panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News nationwide. Thank you po, Lord, at tayo po ay nagkasama-sama muli. 21 days na lang bago ang Pasko. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Sama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña, Buddy Oberas. dito pa rin. Tatahanan na may pinakamaraming number 1, Sa Pasko, pinakamaraming himpilan, RMN. radyo mo, Santa Claus. nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide. Buong bansang pagsasa ng boses. Balita. RMN News. Oras ay tatak alas 7:19 ng umaga. RMN. John Lloyd, bibigyan kita ng isang kahilingan. Gusto ko kalusugan habang buhay. Ay, teka, masarap maging mayaman eh. Pero, importante ang kalusugan. Sumali ka na lang